That time, hindi ko siya naiisip na binubully ako ng estudyante ko. Pero ngayon, pag binabalikan ko, that's actually bullying. But I feel like my job was not really to teach, but to discipline the students. Sobrang daming resources, sobrang dami mo rin kailangang aralin. So, sinishare ko to not to scare yung mga gustong magturo dito, but also to give you tips. Nung first day of school ko, hindi ko makakalimutan. Kasi ngumalngal ako ng todo. Daw 0 nga yung score ng bata. Pina-principal ako. Yung nanay, pina-principal ako. Sinigaw-sigawan ako. First time ko sa buong buhay ko na ganunin ako ng isang magulang, ng estudyante ko. Hi friends, kumusta po kayong lahat? Welcome to Mezzy Life. Ako po ay nagaganchilyo. Nandito ako sa aking working room. Pasensya na sa kalat ng background. Ako kasi ay nagme-me time. Kanina ang dami na namin ganap ng mga bata. Tapos natutulog yung aking bunso and yung aking boys ay naglalaro. So, nagaganchilyo lang ako. And then na-realize ko, pwede ako magkwento. No? Kasi matagal ko nang gustong gawin tong video na to. Tong video na to is about my teaching experiences in America. Teaching experience ba? Dami ako experience. Bakit ba? Yung mga kwento ko is yung magaganda at hindi magagandang pangyayari sa aking buhay habang nagtuturo dito sa Amerika, which is 6 years ago na rin naman. So, dumating ako dito sa US 2017. Yun nga, nagturo ako for 2 years and then nakapag-asawa ako at nagkaanak. So, nag-stop ako magturo dahil nagkaroon ako ng anak. So, syempre, walang mag-aalaga ng anak ko. Kailangan ko talagang mag-stop na magturo. Pero kung gusto niyo pong panoorin or gusto niyo malaman kung paano makarating dito sa Amerika to teach, panoorin niyo yung luma akong video. Meron akong luma talaga. I think 2 years old na yung video na yan. Kasama ko dyan yung aking friend na si Klang, teacher din, or dati ring teacher. Dyan pinag-usapan namin yung kung paano kami nag-apply, paano kami nakarating ng US, magkano yung mga ginastos namin, ano yung mga requirements, all that details about how to apply as a teacher in US. Also, kaya ako siya naisip na gawin today kasi kausap ko yung aking friend sa Pilipinas na teacher din. And yun nga, finally, gusto na daw niya mag-apply dito sa Amerika. And then, may scheduled na siya na interview. End of this month, meron na siyang schedule na interview with the principal. So, I'm very happy for her. And same agency siya nung in-applyan ko. So, ngayon ko siya gustong gawin, tong video na to, kasi ito yung peak January 2026, yung peak ng applyan ng mga teacher. Kasi if you will apply para sa school year 2026-2027, January is like 6-8 months before ng school year. Yung time frame ba ng pag-apply? Ito yung perfect time. So, January mag-apply na kayo. Pwede naman later, pero baka wala nang bakanting position. Apply na kayo. If interested kayo, panoorin nyo muna yung luma kong video. So, kwentuhan na muna tayo, no? July 31st, 2017, nang dumating ako sa Amerika. Syempre, no? Ano yan, American dream. Talagang ang saya-saya ko. Kasama ko yung ibang mga teacher din sa Pilipinas na na-meet ko lang din through the agency. So, nag-meet kami sa Pinas and then sabay-sabay kaming nag-Amerika. Tapos yung iba sa kanila, naging roommate ko din. And, naalala ko, nung pagdating namin, gutom na gutom kami. I don't know, ba't kami gutom na gutom? Wala ba kami pagkain sa plane? Ewan ko, basta naalala ko lang, gutom na gutom kami. Tapos pumunta kami sa McDo kasi doon sure na may rice. Tapos wala palang rice. Ano yung unang culture shock? Ay, bakit walang rice? Sa McDo na nga tayo pumunta, parang sure na may rice. Wala rin palang rice. So, I guess that's the first experience, culture shock. Walang rice sa McDonald's ng Amerika. Ayun yung unang gabi namin dito sa US. And then, meron kaming orientation. Yung agency namin, meron orientation muna for 3 days. So, pagdating namin, jet lag pa, wala kaming choice kundi umattend doon sa orientation. Naka-hotel kami. Doon, diniscuss ng agency. Parang, guide sa amin kung paano kami matutulungan para magkaroon kami ng smooth na transition ng pagsisimula ng buhay dito sa Amerika. Doon, tinuruan nila kami ng mga tips kung paano i-handle yung mga American students, yung mga requirements ng different schools, na different county, different principals, basta mga ganun tips. And then, meron ding kung paano ka maghahanap ng apartment, ng sasakyan, car insurance, binigyan din kami ng cellphone, pinautang kami ng pera para meron kaming pasimulang pera pagdating dito sa Amerika, yung mga ganun. So, it was really fruitful na 3 days. Parang overwhelming yung information. Alam niyo yun na jet lag ka, so antok-antok ka, pero wala kang choice kundi makinig kasi these are all very important na information. In fact, nung after 3 days,
Hinatid na nila kami dun sa city kung saan kami magtuturo. And then, bahala na kayo sa buhay ninyo. And then, kami, nung aking mga roommates, nag-rent kami ng sasakyan. Isang sasakyan lang kasi mahal ang pagre-renta. Wala pa kaming car that time. And for some reason, ako yata yung pinakamalakas ang loob sa amin. O pinakamayabang mag-drive. Wala naman kami lahat experience. Lahat kami ay walang experience sa pagdadrive. And I think yung mga roommate ko, feeling nila ako lang yung mas marunong dahil meron akong experience magmotor sa Pilipinas. Nagmomotor ako ayun yung dinadrive ko sa Pilipinas, kumbaga. Pero car, wala masyado. Nag-driving lesson ako bago ako lumipad ng Amerika. Kasi alam ko na walang magtuturo sa akin dito, ganun, di ba? So, yun. Nag-rent kami ng car and very first day of me driving a car, na-stop ako ng police. As in, parang meron bumuntot sa akin na ambulansya tuloy. Yung police, yung may ilaw, ganyan. And then, nataranta ako, pero pumasok talaga fresh na fresh pa sa isip ko yung tinuro sa amin sa orientation. Kapag daw, ikaw ay in-stop ng police, ang una mo daw gagawin is buksan yung window and put your hands daw sa manibela. Kumbaga, wag kang parang dudukot, wag kang kukuha ng something basta ipakita mo yung kamay mo na wala kang dinudukot or anything like that. So ako yung sobrang kaba ko kasi nga first time ko mag-drive sa Amerika. Tapos may police, parang ano ba yung ginawa ko, parang ganyan. So nakahawak lang ako sa manibela. Kaya ako in-stop kasi daw, nag-turn left ako kasi dito sa Amerika merong tinatawag na median. Kumbaga, pag let's say magto-turn left ka, pwede kang may median. So, dun kami sa median kung kakaliwa ka. Kung dederecho ka, wag kang mag-stop sa median. Dapat, parang may straight lane, tas merong mga lane na papunta sa kaliwa. Parang ganun. So, nandun ako sa straight lane, pero kumaliwa ako. So, parang ayun yung mali ko. And then, in-stop niya ako, pero hindi niya ako tinikitan or anything. Sinabi lang ng police na be careful and all that. I don't know kung bakit hindi niya ako tinikitan. I don't know, maybe it's not really a violation. Pero yun, okay naman. Pero yung kaba ko, diba, sobrang intense. Kaya hindi ko yun makalimutan. Very helpful yung orientation. Kasi talagang naalala ko na ito yung una kong gagawin pag in-stop ako ng police and ginawa ko. And I think somehow I'm saved. Kung hindi nila yung sinabi sa akin sa orientation, I feel like ang una kong gagawin is dudukot ako sa bag, kukunin ko yung lisensya ko. I don't know, for some reason, feeling ko yun yung unang hahanapin sa akin. Sa Pilipinas kasi feeling ko ganun. Kasi nagmamotor nga ako. So, if i-stop ako ng police, feeling ko una kong gagawin is idukutin yung lisensya ko, ipakita na, hey, I have license, I can drive. Kaya importante na kapag ay dumating at merong mga libre naman na orientation and all that, attend kayo at makinig kayong mabuti kahit jet lag pa kasi malaking tulong. After ng orientation, pinabayaan na nila kami na maghanap ng apartment and all that. Okay lang din naman kasi kasama ko yung mga roommates ko, lagi ko silang kasama mamili ng gamit, and everything ng apartment, ganyan. We had 2 weeks para maghanda bago mag-start ng trabaho. Naghanap ng apartment, alam niyo, mamili ng mga gamit sa bahay, everything. Wait, sukatin ko muna bago ako tumuloy. Okay, the next is yung orientation sa mismong school or sa mismong county kung saan ka magtatrabaho. Doon mo mamimit yung mga makakatrabaho mo, yung principal, marami ding Pilipino, mamimit mo yung ibang mga Pilipino din, or iba nakasama mo sa agency, ganyan. So doon, helpful din. Marami ding helpful na information, but more on about the teaching na, like, I don't know, new apps na pwede mong gamitin sa inyong lesson, new software and things like that. And new techniques, maraming very overwhelming. Doon ako parang na-overload, parang di ko na naiintindihan yung iba sa sobrang dami ng i-share nilang information. Naalala ko yun. But also the struggle was talking to Americans. Minsan mabilis sila magsalita. So yung accent adjustment talaga, medyo big deal din yun. Minsan hindi ko sila maintindihan. Na talagang, alam mo, pagka may kausap akong Amerikano, dati nakaganyan ako, iniintindi kong mabuti kung ano yung sinasabi. Kasi parang kailangan ko ng 100% attention para maintindihan ko yung sinasabi nila. So, adjustment yun sa akin. And then, of course, yung pagsasalita ako mismo, gusto ko maintindihan nila ako. So, dapat artehan, ganyan. Totoo yun na dapat yung accent mo is American accent.
Pero yung mga friends ko dito, sinasabi nila, oh, may advantage ka na nga eh. Kasi daw, yung English ko daw, more ano na conversational. Kasi bago ako mag-US, nag-Vietnam ako. So sa Vietnam, medyo nahasa, hindi mo nahasa, medyo meron na practice na, kumbaga, yung aking English. Kasi doon, international school, so talagang kailangan mo din ng medyo ma-English na laban, ganyan. So siguro may advantage nga din. Pero nakita ko na kailangan ko pa din ulit mag-adjust nung nandito na ako sa US. So for example nga, sabi ko, bags, sa Pinas, get your bag na, bag. Estudyante, anong bag? Like bug, like B-U-G, bug? No, you have to say bag. I'm gonna get my bag. Para maintindihan ka nila, you have to say bag, not bug. Bug. Syempre minsan, dumudulas talaga yung Filipino accent, pero talagang kailangan ko mag-effort. Naalala ko yung parang effort talaga na mag-accent American. Malaking adjustment sa akin din yung makisalamuha sa mga co-teacher ko, sa principal, intindihin yung accent nila. Very friendly naman ang mga Americans. Very professional. Yun ang malaking goods sa aking good point sa aking teaching experience, masasabi ko. Americans generally are very professional. Pagdating sa trabaho, talagang trabaho sila. Walang sabit. Walang very helpful, very supportive sila, walang hindi toxic. Siguro depende rin sa school, pero ako talagang yung teaching experience ko pagdating sa mga co-teacher, puro positive, very friendly sila. Yung iba talagang friend ko pa din sila, in touch pa din kami kahit hindi na ako nagtuturo. Yung iba parang binibiro pa nila ako, bumalik ka na, magturo ka na ulit, and all that. I have good relationships. Pero I would honestly say na it's not that deep. Alam niyo yun, yung parang yung relationship ko with them is mababaw. Hindi, I don't know, baka ako lang yun. I feel bad for even saying this. Pero parang medyo friend ko sila, we're friendly. Pero hindi sila yung tipo na mag-open ako sa kanila kapag may mga problema ako. Hindi ganung level ng friendship. And I feel like it was hard to get that level of friendships with Americans. Or maybe I just didn't have the chance. Kasi 2 years lang ako nagturo, no? Anyway, meron akong checklist ng kung ano yung mga gusto kong i-share, mga gusto kong i-kwento para hindi ako masyadong madaldal. Okay, so, resources. Isa pa yan sa pinaka-nawaw ako dito is yung resources. Talagang nasabi ko na, wow, ang yaman ng Amerika. Parang ayun talaga yung naisip ko. Kasi as in kompleto, facilities itself, yung parang ang ganda ng classroom, at least in my standard that time. Kasi ngayon, makikita nyo sa TikTok, para sa Americans minsan, yung kung ano yung meron sila sa public school nila, it's not enough or parang hindi sufficient. Pero ako, dahil nga siguro galing tayo sa Pilipinas, yung standard ko is parang napawaw ako sa kung ano yung meron ng Amerika. Yung classroom nila, lahat merong projector, lahat ng teacher may kanya-kanyang computer, may kanya-kanyang laptop na pwedeng iuwi, lahat ng estudyante din may mga computer, lahat. Ang sarap magturo. Yun talaga yung naisip ko, na ang sarap magturo kasi sobrang daming gamit na pwedeng magamit. May lamination, may Xerox machine. Dati, sa Pilipinas, nagtuturo ako. Kapag magpapatest ka, maniningil ka ng 50 cents or piso sa estudyante kasi mahal na magpa-Xerox, di ba? Yung mga ganun naalala ko. Dito hindi. Maraming papel, maraming lapis. Kung ang bata ay walang lapis, bigyan mo ng lapis. Kung walang notebook, bigyan mo ng notebook. May supply. And then naalala ko, meron akong co-teacher na American na nagko-complain siya. Sabi niya, hindi man lang dinagdagan yung allowance natin for school supplies. $200 lang daw. Sabi ko, may $200? So parang ako, $200 for a year na pera para pambili ng mga school supply na wala sa school. Kasi unang-una ko, ano yung meron sa school, para sa akin, sobra-sobra na yon. Pero, let's say, meron kang kailangan bilhin para sa class mo na wala sa school. So, saan mo kukunin yun? So, meron kang $200. So, para sa akin, wow, ang dami nun. Pero, again, for Americans na co-teacher ko dati, that's not a lot. Kasi daw, meron ibang state, may ibang county na mas malaki daw yung allowance. So, ako naman, okay na ako sa 200 for now. And, but anyway, naintindihan ko yung inis nila kasi mahal pala talaga. Ang mahal pala talaga ng mga school supply, ang mahal pala talaga ng mga gamit sa school. So, yung 200 is hindi talaga enough. Na-experience ko din naman. So, nagets ko kung ba't sila nagko-complain. So, that's part of that is, learning everything. Like, kailangan mo
alamin kung paano gamitin yung smartboard, aralin kung paano i-set up yung projector mo sa yung laptop ng mabilisan, yung speaker, maraming software nga. Sobrang daming resources, sobrang dami mo rin kailangang aralin. So, medyo overwhelming talaga ang umpisa. So, eventually, syempre, nakasanayan ko na. So, naging madali naman din. Siguro just maybe 2-3 months naging okay na. Advantage yun kung ikaw ay medyo bata pa. Pero kasi naalala ko, yung mga older teacher, medyo nag-struggle sila pagdating sa technology, di ba? So, yun. First day of school na tayo. Nung first day of school ko, hindi ko makakalimutan. Kasi ngumalngal ako ng todo. Kung mag first day of school, marami naman nang nagbigay sa akin ng tips kung paano. Yung mga naunang teacher, mga Filipino, nakakwentuhan namin, binigyan na nila kami ng tips, 'di ba? So I thought I did okay. Tahimik yung mga klase ko, parang sumusunod naman sila sa akin nung first day, ganyan. Tapos 30 minutes after nung last class ko, may tumawag na magulang. Sinigaw-sigawan niya ako. Sinabi niya na, how dare you use that language in front of my kid? I am not raising my kid like that, blah 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 blah. Sabi ko, ano yun? What did I say? Na parang, I don't even know what you're talking about, ma'am. Sabi ko pang ganun. Tapos yung pala, yung word na pissed off, hindi pala dapat ginagamit yung word na pissed off. So I thought, kailan ko ba ginamit yung word na yun? Siguro nung time na nagdi-discussion ako ng rules about my class, maybe sinabi ko na, don't do this in my class, don't piss me off. Parang siguro yun yung sinabi ko. Now, iyak ako after nung sinigaw-sigawan ako ng magulang. Sabi ko, well, I'm sorry, I didn't know that I'm not supposed to use that word. I'm foreign here, blah, blah, blah. Tapos pumunta ako sa principal ko, di ko na nga napigilan umiyak. Talagang ngal-ngal. Dahil nga parang unang araw, talagang kabado ka, pero hindi mo pwedeng ipakita sa bata na kabado ka and all that. So, I was really stressed. Kaya nung tumawag, tapos sinigaw-sigawan ako, first time ko sa buong buhay ko na ganunin ako ng isang magulang ng estudyante ko. So, naiyak talaga ako. Tapos pumunta ako sa principal ko, tapos sabi ko nga, hindi ko alam na hindi pala dapat ginagamit yung word na pissed off. Sabi ko, sorry. Syempre, parang totoo naman, di ko naman talaga alam. Yung pala, dito sa Amerika, yung word na pissed off is para siyang salitang kalye ba? Kumbaga informal. Yung pala yun. So, anyway, hindi ko alam. So, now I know. So, kayo, kung magtuturo kayo sa America in the future or magtatrabaho, huwag niyong gamitin yung word na pissed off. Hindi pala siya maganda. After that, parang buisit ako dun sa estudyante, no? Parang naalala ko hanggang ngayon yung pangalan niya eh. Sisimula sa J. Inis ako dun sa bata ngayon. Kasi para siyang nananadya. Alam niya yung parang alam niya na kaya niya akong inisin at nananadya siya na bata. So, one of my worst student probably. But I feel like at the end of the year, I kind of gained his respect. Kasi dito sa Amerika, another thing that I learned is that hindi ka automatic irerespeto ng estudyante. Sa Pilipinas kasi, 'di ba? Ang experience ko, pag teacher ka, automatic nirerespeto ka ng mga estudyante unless you do something para hindi ka nila irespeto, 'di ba? Pero dito baliktad. Wala munang respeto. Tapos, kapag nakita nila na, ay mukhang magaling kang teacher or whatever, you do your job, then they will respect you. Parang ganun. And if they respect you, they will behave really well in your class. Parang magpe-perform talaga sila sa iyong klase. First year, honestly, feeling ko, hindi ko masyadong nagalingan sa pagtuturo. I feel like magaling naman akong teacher. Feeling ko that time. Na feeling ko magaling naman ako pero hindi ko siya nagalingan kasi masyado akong focus sa classroom management. Kasi kahit sinong teacher sa Amerika ang tanungin nyo, kahit sinong Pinoy or kahit Amerikano na teacher, ang pinakamahirap sa pagtuturo dito sa Amerika is yung pagmamanage ng behavior ng bata. Hindi yung pagtuturo. Kasi naalala ko may mga co-teacher ako sa Pinas na natatakot magturo sa Amerika kasi feeling nila content-wise mahirap. Na para bang let's say physics major ako, baka daw higher physics yung ituro ko, ganyan. Yung content ba? No, actually hindi. I'm teaching basic science. I was teaching 7th grade middle school, by the way. Yung lesson mismo, kumbaga yung content, hindi ka mahihirapan. Sabi ko nga, ang sarap sana magturo sa Amerika dahil kumpleto lahat ng resources, sobrang dami mong pwedeng gamitin. Ang sarap sana mag-experiment kasi may maganda silang lab, ang ganda ng classroom ko, parang gano'n. Pakita ko sa inyo ang itsura ng classroom ko dati. Ang saya sanang magturo kung hindi mo lang kailangang i-disiplina. But I feel like my job was not really to teach but to discipline the students.
So, yun talaga. Kahit sino tanongin nyo, yun ang same ang sagot dyan for sure. Dahil ang hirap nilang disiplinahin. Hindi ka makapagturo ng mabuti dahil meron at merong mga estudyante na pasaway. Wala ring masyadong paperwork. May mga work din naman na hindi about teaching, more on the reports. Meron din naman. Pero very minimal lang compare sa trabaho sa Pilipinas, dun sa public school nung nagturo ako. So, I really kind of enjoyed that part here. But again, I feel like I like everything sa experience ko dito sa Amerika. I like everything except the behavior management. Yun talaga. Kapag ka naalala ko kung gaano kahirap i-manage yung mga estudyante, talagang sabihin ko, ayoko magturo. Hindi mo na ako mapapabalik sa pagtuturo dito sa Amerika. Pero minsan, namimiss ko pa din na magturo. Namimiss ko yung mag-prepare ng lesson, yung mga fun. Kasi gusto ko yung fun lessons. Ginagamit ko din naman kahit papano dito sa aking homeschooling. Hino-homeschool ko yung mga estudyante ko, yung mga anak ko. Most embarrassing time in the classroom. So, syempre marami tayong embarrassing time. Number 1 is meron yung pag-pronounce ng pangalan ng bata. So, this is another first days of my teaching. I don't know if this is my second year or first year nung naranasan ko to. Pero, may mga estudyante ako na ang pangalan niya, si J-A-C-K, Jack, Q-U-E-S. So, pag binasa mo yun, basahin nyo, J-A-C-K, Q-U-E-S. Diba? Pag binasa ko, Jacques. So, inaartehan ko nga kasi nga sinasabayan ko yung accent nila. So, sabi ko, where's Jacques? Ganyan pa ako, where's Jacques? Tapos tawanan yung mga estudyante. Sabi ko, ba't sa takat? Mali ba yung pagkabasa ko? Jacques? Parang gawanan pa ako. Tawa ulit sila ng tawa. Yung pala. Alam niyo, parang very confused ako for like a minute, for a whole minute. Tapos yung bata, yung mukha niya, namumula na siya. He's so embarrassed. Yung pala, sabi niya, just call me Jack. Ganyan siya, galit siya. Nagalit siya sa akin. Yung pala, pag Jackass pala, ang dinig nila. Again, hindi ko naman alam, hindi ko naman sinadya. Sorry, ganyan. Tapos pangalawa, si ASWAD, Aswad. Both kids are foreign. I don't know kung saan sila galing. Parang Middle Eastern ang lahi ng dalawang bata na yun eh. Kaya medyo kaiba yung pangalan nila for Americans, diba? So, itong si pangalawa, si Aswad. I don't know, Aswad. I don't know what's Aswad before coming here. Tawanan na naman sila, tapos napahiya yung bata. Tapos sabi niya sa akin, just call me Kel. Ano pang last name niya? Something with Q, I forgot. Tapos yun, sa last name ko na lang siya tinatawag. Pero tinanong ko yun sa asawa ko. So, I guess this is my experience nung second year ko na. Kasi naalala ko, tinanong ko yung asawa ko, ano ba yung ASWAD, Aswad? Hindi masyadong maganda. So, i-google nyo na lang kung ano yung ibig sabihin na. Hindi ko na i-share. So, that's very embarrassing para sa akin. Kasi yung mga bata, napahiya sila, napahiya din ako. 'Di ba? Pangalawa, na most embarrassing para sa akin is more on the language din. I think I was teaching thermodynamics, about temperature ng beach, and ng sand and water during the day and night, mga ganyan. Tapos beach, yung pagkasabi ko ng beach, tawanan sila, beach pala. Beach. As in that time, hindi ko talaga ma-differentiate yung beach and beach. Beach. At saka beach. Hanggang ngayon, yung asawa ko, pagka sinasabi ko yung beach na B-E-A-C-H, tinatawanan niya ako kasi it sounds like beach daw. That time, iniiwasan ko na lang sabihin yung salitang yun. Parang, sinasabi ko na lang shore. Para hindi ko na sabihin yung word kasi papalpak na naman ako. And then, ano pa ba? Embarrassing. Yung sa motorcycle. Kasi nga sabi ko, nagdadrive ako sa Pinas. Ang pinaka-service ko sa Pinas is, wala akong kotse, pero meron akong motor. So, pumapasok ako sa trabaho ng nakamotor, ganyan. So, I don't know. I think I'm teaching speed, acceleration, and all that stuff. For some reason, na-mention ko yung motor. Oh yeah, I was driving motorcycle in the Philippines. Ganyan pa ako. Sabi nila, you're driving a motorcycle? Really? Parang, yeah. What? Why? Ganyan. Ba't parang di kayo naniniwala? As in, genuinely, that time, I'm not sure. Bakit di kayo naniniwala na nagmumotor ako? Parang ganon. Tapos anyway, hinayaan ko na. We change topic or whatever. We move on. Tabanggit ko yun sa aking asawa. Kasi nung second year of teaching ko, anyway, side story. Yung asawa ko po, ay nakilala ko dito nung first year of teaching ko. So, nagpakasal kami ng after 1 year of school year ko dito sa Amerika. So, second year of teaching ko, may asawa na ako. So, syempre, yung second year, pag-uwi ko from school, nagkukwento ako sa asawa ko.
And then, I think I told him the story of motorcycle. Tapos tinawanan niya din ako kasi sabi niya, kaya hindi sila maniniwala. Kasi ang alam nilang motorcycle is yung motor big bike. Ang nasa... So, syempre nga naman, kasi ang liit ko. I mean, 5'3 naman ako sa Pinas average. Pero, dito kasing laki ko yung mga estudyante kong middle schooler. So, yung sinasabi kong motorcycle is yung moped ang tawag nila dito. Yung I guess, regular motor para sa Pilipinas. Parang scooter. Parang scooter para sa Americans. Yung mga motor na usually ginagamit natin sa Pilipinas. So, yun, imagine niyo nga naman, yung mga bata, ini-imagine nila na nagdadrive ako ng big bike, diba? Hindi ko maalala kung in-explain ko ba sa kanila or the next day. Hindi ko na maalala kung binawi ko yung, or in-explain ko ba sa kanila yung ibig ko sabihin na I was driving motorcycle. I don't know. But sweetest moment naman tayo. Siyempre, good things naman. Ano yung mga best moments ko as a teacher dito? Mali kami sa Science Olympiad. Tinrain ko yung isa kong estudyante, dalawa pala, para sumali kami sa Science Olympiad, mag-compete sila, tapos nanalo kami up to regional level. So, I'm really proud. Diba kasi ako nag-train dun sa bata, tapos nanalo, ganyan. I feeling ko wala namang credit sa akin yan. More on dun sa bata, pero I'm really proud of them. And I'm really proud of what we have done together para manalo sila. And then, lastly, I think si Natalia. Meron ako isang estudyante, Natalia ang pangalan niya. Parang trouble siya na bata. Pasaway talaga. One of probably worst nung nag-uumpisa pa lang ako. Pero natatalinuhan ako sa kanya. Alam ko talaga matalino siya. You can tell naman pag teacher ka, you can tell kapag ang bata is naturally smart. So si Natalia, alam ko matalino talaga siya. So, tamad lang kumbaga. At saka parang wala rin siyang masyadong suporta sa bahay. So, tinutukan ko siya in a way na parang chinutor ko siya after school and all that. At the end of the school year, she's one of the best students. Not only in my class, but also like yung lahat ng subject niya. And she said that I really have a big impact sa kanya. Kasi may naniwala sa kanya. Ayun yung parang sinabi niya. Parang may naniwala na kaya niya. So, medyo naluluha-luha ako pagka naaalala ko yung sinabi niya sa akin. Thank you for believing me. Parang, I think that's all she needed. Kaya, hindi ko siya naiyak ako kasi parang naawa ako sa kanya. Emotion, arte. Medyo na-emotional ako kasi na hindi ko makalimutan yung moment na she said, kung di ako naniwala sa kanya, same na parang kung di ko siya parang tinutukan, magiging pasaway pa din daw siya. Parang gano'n. So, I really like her. May, ano pa din, nag-uusap pa din kami ng estudyante. Nag-followan lang kami sa Instagram, ganyan. She's one of the most unforgettable student na meron ako. Okay, so those are the best one. But then, let's see. Siyempre, kung merong best, merong worst. What is my worst, meron ako isang estudyante na worst talaga. I guess, nag-start yun. Marami siyang ginagawa actually. Marami siyang ginagawang kalokohan against me. Minsan, feeling ko nga binubully niya ako. I mean, that time, hindi ko siya naiisip na binubully ako ng estudyante ko. Pero ngayon, pag binabalikan ko, that's actually bullying, no? For example, sa Pilipinas, ang kinasanayan natin, pag sinasabi natin na pumila ang mga bata, di ba? One line or line up, ganyan. Kung sabi kong line up, hindi sila sumusunod. Hindi nila gets. Dapat pala single file. So, when you say single file, ibig sabihin, pumila. So, after that, syempre, natutunan ko, hindi pala yun yung words na ginagamit nila. Dapat single file, hindi line up. So, I think the next few days, sinabi ko na, okay kids, single file. Tapos tumawa siya, tapos sabi niya, what happened to your lineup, miss? Parang ganun. Tapos yung pagkasabi niya, nagtawanan yung mga friends niya. I forgot how I responded. Pero yun nga, hindi ko makalimutan yung moment na parang ipinapahiya niya ako. Pagkasabi niya din kasi, alam mo na parang iniinis niya ako or parang iniinis or tinutukso niya ako, 'di ba? Sa harapan ng mga kaklase niya. So again, at that moment, I didn't think na it was bullying. Or na parang binubully ako. Pero ngayon, inisip ko, that's bullying, 'di ba? Kasi ano yung goal mo? 'Di ba, para ipahiya yung teacher. And at that moment, na-realize ko na ay pinag-uusapan ako ng mga bata na parang hindi nila ako naintindihan or meron ako sinabi na words na parang medyo weird sa kanila or parang kasi unfamiliar sa kanila, so they will laugh about it, 'di ba? But that's not the only worst na experience ko sa batang yun. Kasi para siyang leader ng Mean Girls, parang ganun.
So, may incident na meron akong pa-science class, science activity sa mga bata kung saan binigyan ko sila ng deck of cards and then they're supposed to like build something na tower dun sa cards. Tapos at the end of like 30 minutes, itatest ko kung gaano katibay yung cards nila. Lalagyan ko ng book, ganyan. Pero kailangan nila mag-isip. Sila dapat mag-strategize kung paano nila papatibayin yung tower nila, paano nila i-fold yung cards nila and all that. So in short, hindi ko sila binigyan ng specific na way kung paano nila gagawin yung tower. I want them to think, I want them to be creative, I want them to, critical thinking ba? So itong bata na leader ng Mean Girls, wala silang ginawa. Yung group nila, they don't even touch the cards. Ang sinasabi lang nila, we don't understand your instruction, ganyan-ganyan. Tapos in-explain ko rin naman ulit ng maraming beses, hindi pa rin nila ginawa. So of course, 0 sila, 'di ba? Wala, hindi ko, ayaw niyong gawin yung activity, di 0 kayo. Tapos, nagreklamo ang magulang ng bata na meron daw 0 nga yung score ng bata. Pina-principal ako. Yung nanay, pina-principal ako. So, gusto niya daw na magka-meeting kami na with the principal and the assistant principal, ganyan-ganyan, irereklamo niya daw ako and all that. So, fine. So, yung principal ko naman, sure, parang pagbigyan, parang ganun. So, nag-meeting kami, nandun yung nanay, yung anak, principal, assistant principal. So, parang sinusumbong ako ng bata, anong nanay. So, parang nagsumbong yung bata sa nanay. I don't know kung paano siya nagsumbong or ano yung mga sinabi niya. Pero itong nanay, sinabi nga na parang wala daw akong ginagawa sa klase, binigyan ko lang daw ng cards yung mga bata, tapos hindi raw ako marunong magturo kung paano dapat gawin. So, nagsabi siya sa principal, ako sinabi ko yung side ko, yung activity, they're supposed to think critically. Yung ibang bata nga, may ginawa Yung grupo lang nila yung walang ginawa. It's supposed to be a fun activity, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, napahiya ang nanay. Tapos, pagkasabi ko nung side ko, yung nanay, tumingin siya dun sa anak niya, tapos sabi niya, well, I didn't, ano ba yung words niya? Nakalimutan ko na yung exact words niya, pero parang sinabi niya na, well, hindi yan yung sinabi niya sa akin. Tapos tumingin siya sa anak niya na gano'n na parang, ikaw nagsisinungaling ka sa akin. Yung parang gano'n na huli ka. Tapos yung anak naman, parang napaganyan siya, parang napahiya din siya. So, at that moment, naisip ko, sa wakas, nalaman nila na sinungaling tong bata. 'Di ba? Kasi parang medyo na-relieve ba ako na, hindi ako mapapahamak. Parang I didn't do anything bad. Parang gano'n, nagsinungaling ang bata. So, kung kayo yung nasa sitwasyon, what would you expect na gagawin ng nanay? Kung ako yung nanay, mapapahiya ako and magsusorry ako dun sa teacher, 'di ba? Magsusorry ako sa principal, sinayang ko yung oras niyo dahil nagsinungaling itong anak kong tamad, 'di ba? Pero hindi. Yung nanay, biglang nag-isip siya ng ibang ibabato sa akin. Biglang sinabi niya na, magaling daw yung anak niya, matalinong bata daw, pero sa klase ko lang daw hindi daw nakakaintindi dahil hindi raw ako magaling magturo. So, gusto niya daw na ilipat yung anak niya ng teacher or ng ibang klase. So, yung in fairness sa aking assistant principal at principal, sila, parang pinagtanggol nila ako na, no, she's one of the best. We hire her internationally. Lumipad pa yan from abroad para magturo. Parang ganun pa yung pagkasabi nila. She's one of the best. So, why would you want your kid to ganyan-ganyan? Parang pinagtanggol ako talaga ng principal ko and the assistant principal. So, I'm happy about that. Pero kasi parang nilait-lait na ako ng nanay Alam niyo yun? Yung parang kahit pinagtanggol ako ng principal at assistant principal ko, nalait-lait na ako. Yung parang yung pagkatao ko ba, nilulubog na niya. So, talagang at that moment, sobrang ang bigat sa akin na parang, bakit ba ako nandito? Ba't hinahayaan ko yung mga tao na dito na ganyan-ganyanin ako? Parang ganun yung naiisip ko. Although, feeling ko, pinagtatanggol ko yung sarili ko, pero feeling ko it's not enough. Kasi hindi ako aggressive. Hindi ako yung parang makapagsigawan na, yung anak mo nga, hindi ako ganun. I'm trying to very professional. Very calm, na ina-explain ko yung side ko and all that. So, pero ayun nga, at that point, talagang parang nagsisisi na ako na nag-America ako. Na parang, bakit ba ako nandito? Hinahayaan ko yung mga ganitong tao na parang minamaliit ako. Nare-respeto naman ako ng mga tao sa paligid ko before coming in America. Parang ganun yung naisip ko. Tapos financially, wala rin naman ako masyadong naiipon kasi ang mataas nga sahod dito, mas mataas naman ang cost of living. Kasi before ako mag-America, nag-Vietnam na ako. Mas malaki pa yung mga nasa-save ko nung nasa Vietnam pa ako kaysa nandito ako. Parang ganun yung iniisip ko. Sobrang daming stress ka ako. So parang medyo nagsisi ako.
Pero sabi ko sa sarili ko that time, I think that time hindi ko pa asawa yung asawa ko. So hindi ko pa naisip na mag-i-stay ako for good sa Amerika. Ang nasa isip ko lang, tatapusin ko yung 3 taon. Kasi ang contract is 3 to 5 years. Sabi ko, tatapusin ko lang yung 3 taon. Uuwi na ako. Or babalik ako ng Vietnam. Or magja-Japan ako. Ganyan. Ayun yung mga gusto kong puntahan naman. Kasi kako, yung magiging experience ko dito sa Amerika is malaking points pagka bumalik ako ng Asia, 'di ba? Feeling ko makakapasok ako sa mas malalaking international school with my experience in US. Ayun yung nasa isip ko. Kaya parang I stayed at nagtiis ako. Sobrang dami kong experience na yung mga maliliit na interaction with the kids na parang I felt disrespected and bullied in a way. Ayun nga, na parang yung mga estudyante, they would say something to you in the middle of the class para ipahiya ka or para, ewan ko, feeling ko papansin lang yung mga bata, ganyan. So, again, that's the biggest challenge, not only for me, but also for all the other foreign teachers here in US. Talagang culture shock na malala with the behavior of the kids. But, first year was the worst. I think the second year was so much easier. Kasi tinanggap ko na hindi nila ako binabastos. Kasi iba yung way nilang makipag-usap sa matanda. Which is hindi tayo sanay ng ganun yung makipag-usap sa Pilipinas. So nung nandito ako, feeling ko kahit yung simpleng pakikipag-usap lang sa akin ng bata, feeling ko nababastos na ako. So yun, second year, tinanggap ko na no, hindi kanila binabastos. Ganyan lang talaga silang magsalita. And ganyan lang talaga yung nature ng mga Americans. They will speak their mind, 'di ba? Hindi sila mahihiya, hindi sila mag-hesitate. If they need to say something, they will say something. It's not personal. So, yun yung parang nilagay ko sa isip ko na medyo nagpagaan ng kalooban ko nung second year na it's their culture, so don't take it personally. Parang, ayun, naging smooth na. Na parang pag kami nagmi-misbehave, it's not me, it's them. Ayun yung nagpa-survive sa akin ng second year. And I think, sobrang hirap, sobrang dami kong pwede pang ikwento ng mga masasamang experiences ko, or ayun nga, interaction with the kids. But most of them are in the first year. So, sinishare ko to not to scare yung mga gustong magturo dito, but also to give you tips kung paano nyo masusurvive, ano yung mindset na kailangan, ano yung, alam nyo na, yung mga, paano mas magiging madali. And I would say, again, first year is the worst kasi nag-a-adjust ka pa, inaaral mo sila, inaaral mo lahat. Kailangan mo lang maging open-minded. Kailangan mo lang isipin na lahat ng meron dito, ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Tanggapin mo lang na, ganito dito sa Amerika, so I will deal with it. Hindi yung sinasaktan ako nasasaktan ako. Hindi yung binabastos ka kasi hindi ka sanay. So, ikaw ang mag-adjust. Huwag kang masaktan. I know it's hard to parang get used to it, pero you'll get used to it. You'll get used to it. Mahirap. There are moments na umiiyak ako sa sasakyan, literal. Nagdadrive ako sa umaga, oh my God, ayoko nang makita tong estudyante ko na to. Ayoko na siyang maging estudyante. Sana absent siya. May mga ganun. Tapos minsan naluluha talaga ako. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na silang makita, yung mga estudyante. Pero, sabi nga hindi ako nagsabi nito pero yung friend ko sabi niya, at least nakaka-car ka habang umiiyak. Pwede daw ako mag-emote kasi nasa car daw ako. Diba? It's funny to say, pero in some way, may truth about that. Ibig sabihin lang nun, yes, mahirap, but it's worth it. Kasi it will really change your life. Being in America will definitely change your life. Not only because, hindi ko sinasabi dahil ako yung nakapag-asawa ng Amerikano. There's so many different stories. Hindi naman lahat nag-aasawa. Yung ibang teacher, kasama nila yung family nila. Husband and kids. So, it's really changing, life-changing din yun for their family. Kasi yung mga anak nila naka-experience mag-aral sa Amerika and all that. Then yung mga husband nila or wife, kung sino man yung kasama nila, naka-experience din mag-work sa Amerika, 'di ba? They will experience life in America. So kahit umuwi na sila ng Pilipinas, they are different. There are so many opportunities. Una-una, syempre makakapag-ipon sila kasi may dollar yung income nila dito. So madaming mararating 'yun pag umuwi sila ng Pilipinas. So 'yun, yung iba kong friends ganon, like nag-ipon sila dito sa Amerika, nakapagpatayo sila ng apartment, ng bahay sa Pilipinas. Pag uwi nila, yes, they will go back to teaching. Yes, they will go back to their old lives.
kind of like a different person na, pero financially, nakapag-invest na sila. So, they have better life, 'di ba? So, kahit ano pa ang mangyari sa inyong buhay, kung kayo ay makakarating ng Amerika, it will definitely change and shape you in so many different ways. Hopefully, not in a bad way. I guess you just have to parang take advantage of kung ano yung meron sila dito, 'di ba? And gaya ng mga teacher na kilala ko, ayun nga, minsan kasi hindi sila makapag-save ng malaki dahil malaki nga ang gastos dito. Yung iba sa kanila nagpa-part-time work sila, nagtututor sila and all that para mas makapag-ipon sila. They take advantage kung ano yung mga meron dito. Gumagala sila para masulit nila yung time nila dito. And again, because yung teaching kasi, and I'm saying that kasi dun sa visa namin, J1 visa, meron siyang 2-year home policy. So, kailangan umuwi ka ng Pilipinas after your contract para ma-share mo yung natutunan mo sa Amerika sa Pilipinas. Ayun nga, summary lang, di ko na-enjoy masyado yung teaching dahil sa experience ko sa mga mean kids, sa behavior ng mga kids. But I feel like kung hindi ako nakapag-asawa, I think I will finish my contract after 5 years. Kasi I know that it will get better. Kasi nung second year ko nga, it's much better na. Kumbaga, hindi na ako umiiyak. Nakakapagturo na ako. Mas stricto na ako. Parang ganyan. So, it was better. And I feel like third, fourth, fifth year will be much better. Yung assistant principal ko nga that time, nung second year ko, sabi niya, "Oh, Miss Blanco, why are you not doing parang volunteering for some leadership role?" Feeling daw nila they can see leadership in me daw. Parang pwede daw ako mag-lead ng whatever. Ako naman, no, not yet. Ngayon pa lang ako nakakapag-adjust sa pagmamanage ng classroom. So, parang dito ko muna gagalingan. I mean, pag magaling na ako dito, tsaka ako magpapakitang gilas sa ibang department. Parang ganun yung nasa isip ko. And that's what I kind of told my assistant principal that time. Pero yun nga, na iba ang plano dahil ako ay nakapag-asawa. And now, I'm a happy stay-at-home mom and online seller. Yun ang aking mga storya. Pero actually, marami pa akong gustong ikwento kasi sobrang haba naman ng video. Comment nyo kung gusto nyo ng part 2. Kasi marami pa akong mga interaction sa estudyante na I don't know, funny or scary. And yun, kung na-enjoy niyo po ang video na ito, paki-like naman po ang aking video. At huwag kalimutan mag-subscribe, lalo na kung kayo ay interesadong makita ang buhay ng dating teacher, J1 teacher na ngayon ay stay-at-home mom / online seller. Thank you for watching.